Mapagpalang araw, magandang buhay, mabuting Kristoreyan. Isang magandang umaga sa inyong lahat mga anak. So ngayong araw na ito, akin naman ihahayag sa inyo ang module number 15 natin. So kasama din ito sa semi-final exam at sa final exam. Kaya kailangan na mapanood ninyo ito at mapag-aralan ninyo. So simulan natin ang ating talakayan sa oras na ito. Ang module number 15 ay tungkol sa lokal at global demand na trabaho dito sa ating bansa at sa buong mundo. Sa kasalukuyan kasi, marami pa ring problema ang kinahaharap ng ating bansa pagdating sa mga trabaho. So lalo na dumarami ito dahil nawawalan din ng kaalaman tungkol sa mga impormasyon o kawalan ng impormasyon ng mga mag-aaral sa kukunin nilang kurso pagdating nila ng senior high school at junior high school. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, napakahalaga na alam mo ano ba ang in-demand at hindi demand na trabaho sa bansa natin maging sa abroad nang sa ganon mai-align mo yung kukunin mong kurso sa mga trabahong available. Kasama din sa suliraning ito ang maraming bilang ng mga mag-aaral na nakapagtapos na hindi sapat ang kaalaman sa trabahong maaari nilang pasukan. Idagdag pa ang mga pagpapahalagang hindi na isa sa buhay na may kaugnayan sa paggawa. Ang mga sumusunod ay ang mga in-demand na trabaho sa ating bansa at sa buong mundo. Ayon ito sa Department of Labor and Employment at sa mga search engine sa ating internet. So una, in-demand ngayon ang mga hotel and restaurant management. So under dito, nakapaloob dyan kung yung food server, mga baker, mga food and beverage, no? Kasama na din yung bartender dyan, kasama din yung mga waiter, mga room attendant, mga tour guides, no? Mga pantry worker, no? Kasama lahat yun doon. So may kinalaman sa hotel and restaurant management. Yun yung tinatawag na HRM. Kasama din ang cyber services. So ano ba yung mga nasa cyber services? Pag sinabi kasi nating cyber services, usually ito yung mga nasa internet. Diba? Yun yung mga trabaho na may kinalaman sa internet. Number 1 na dyan ang BOP. No? Kasama din yung mga call center agent. Kasama din yan yung mga animator, yung mga clean up artists, no, mga web designer, mga multimedia artist, mga library builder, mga layout artist, no, basta may kinalaman sa computer, kasama yon sa cyber services. Next is yung sa banking and finance. Syempre hindi nawawala yan. Lalo na, no, sa ating ekonomiya, talagang kailangan ang sa banking and finance. So kasama na dyan yung mga bookkeeper, mga CPA o yung mga certified public accountant, no? Kasama na din dyan yung marami ngayon na credit card analyst. So syempre kasi 'di ba, mapapansin niyo mga tao ngayon madalang na lang sa kanila nagdadala ng pera. Usually mga credit card na yung kanilang mga dala-dala, no? Kasama din yung mga teller, accounting clerk, no? Operation manager, mga cashier, kasama yan sa banking and finance. So, maliban doon, in-demand din ang mga overseas employment, lalo na ang mga OFW. 'Di ba? In-demand ngayon sa ibang bansa ang mga teacher. So, anong teacher ba? Hindi kasi lahat ng mga teacher na major in-demand sa ibang bansa. Pinaka-in-demand sa mga teacher ngayon sa ibang bansa ang mga special education teacher o yung mga SPED, no? Yung tinatawag nating mga SPED, no? Ngayon, in demand din sa course yung mga math, mga sciences, no? Mga in demand 'yun sa ibang bansa. Even yung mga early childhood, no? In demand din, no? Maraming mga in demand sa iba't ibang bansa. At syempre, no? Dahil alam naman natin sa ibang bansa ang pagiging teacher, so mas malaki ang sweldo compare dito sa ating bansa. Pero in demand din ng mga teachers sa ating bansa, ha? Huwag niyong kalimutan yun na dapat dito muna bago kayo mangibang bansa.
So kasama din sa mga in demand na sa OFW yung mga nurses natin. Lalo na after pandemic, 'di ba? Maraming mga namatay. Literal talaga, maraming mga namatay ng mga nurses na ngayon ay kailangan mapunuan. Kaya nga, in demand ang mga nurses. And actually, Filipino nurses ang gusto ng mga employer sa ibang bansa. 'Di ba? Yun ang gusto nila kasi mas nakikita daw sa mga Pilipino ang pagiging maalaga natin sa mga pasyente. Okay, in demand ang mga nurse. Even sa kahit sa ang party ng mundo may mga nurses tayo. Kasama din yung mga caregiver, no? Lalo na do sa mga bansa talaga na yung mga olds nila o yung kanilang mga matatanda na nilalagay talaga sa mga home for the aged na kung saan ang mga nag-aalaga ay mga caregiver. Kasama din yung mga construction worker, no, na in demand sa ibang bansa katulad ng plumber, katulad ng mga yung mga mason, no? In demand din 'yan lalo na dun sa mga papalaking mga bansa na nag-i-improve talaga sa kanilang industrial economic, no? Like Dubai, 'di ba? Maraming kailangan ng mga engineers diyan, no? Lahat ng klaseng engineer kailangan nila diyan, okay? And kasama din yung mga workers, no, doon sa mga factory, kasama din yung mga yon, mga in demand din yung mga yon, mga anak, ha? So next, in demand din sa ibang bansa yung sa agribusiness, no? Actually, may kakilala din ako, no, na graduate siya ng agriculture dito, pero nagtatrabaho siya sa Israel, no? Mas gusto nila sa Israel kasi mas in demand daw doon yung mga agriculture na ganito, no? Sayang nga, no, kasi tayo na isang bansang agricultural na bansa, yung mga graduate natin sa agriculture nagpupunta ng ibang bansa para doon talaga magsanay, para doon talaga mai-practice yung kanilang mga napag-aaralan imbis na bansa natin. Kasi sadly, no, nakikita kasi natin yung agricultural country natin napapalitan ng pagiging industrial country. Kung napapansin niyo yan, maraming mga field, ano ba yung mga field, maraming mga bukid ngayon ang kino-convert na into villages, kino-convert na into mga factories, no? Yun yung nakakalungkot. Pero sa totoo lang, agricultural country tayo. Tayo nga ang nagturo sa Vietnam, tayo nga ang nagturo sa Thailand kung paano magtanim. Pero ngayon, tayo ang nag-i-import ng mga bigas mula sa kanila. Kakalungkot yun, mga anak, no? Okay? So next, kasama pa dyan, no, yung sa health, wellness, and medical tourism. Yan. No, isa rin yan sa mga in demand ngayon kasi ang mga tao ngayon nagiging mas banidoso na sila sa kanilang mga katawan, no? Marami ng spa, 'di ba? Napapansin niyo yan, dami ng spa, ang dami ng mga medical tourism na kumbaga pinopromote nila yung pagpapaganda, 'di ba? Yun yung mga ano nila ngayon, yung mga pinabobotox yung mga ano, so yung mga katawan nila kasi yung mga tao ganyan na ngayon yung kanilang trend, no? At saka yung sa wellness, no? Marami diyan kailangan mga dietitians, yung mga nurses din kasama, yung mga herbologists, no? Kasama din 'yan yung mga tungkol sa mga herbs na ginagamit, na yung mga massage therapies, no, yung mga massage therapy sa mga spa, physical surgeon, kasama na rin yung mga yan, okay? So kasama din yon sa mga in demand. Another in demand pa yung sa manufacturing, yung sinabi ko kanina, yung sa mga factory, kasama yan sa manufacturing, lalo na sa bansang Taiwan, no? Sa bansa kasi natin mostly ng mga nagpupunta pagdating sa mga manufacturing, nagpupunta sila sa Taiwan, at ang alam ko merong program ang Taiwan na hanggang 15 years pwede silang magpabalik-balik as kumbaga factory worker dun sa lugar nila, no, sa Taiwan. And then after doon, pahinga lang daw yata, and then pwede na naman. So yun yung mga nagiging isang pathway ng mga tao o ng mga Filipino workers pagdating sa mga manufacturing, no? Kasama din sa manufacturing yung mga engineers natin, no? Ang dami nating mga graduate na engineers, pero karamihan sa mga ito, mga anak, nasa ibang bansa sila. Okay? So, next, we also have yung sa ownership, real estate, retirement estate. Sa bansa natin, mga anak, napaka-in-demand ngayon yan. Kasi maraming mga foreigner ang naghahanap ng mga retirement estate.
mga retirement plan na kung saan dito sa bansa natin nag-o-offer tayo sa mga taong sa mga foreigner na gano'n na yung magkakaroon sila ng investment based dun sa kanilang retirement. At dito rin sila kumukuha ng mga kumbaga mga lugar, no? Siguro kasi mas mura ang cost of living sa Pilipinas compare sa mga lugar nila, no? So in demand din 'yan. Kaya nga marami din ngayon yung mga nasa real estate, maraming mga agent, no? Yung marami din yung mga pasok din dito yung mga manager regarding dun sa retirement plan. Okay? So kasama din 'yon, ha? Okay, next we also have yung sa construction. Yun, katulad ng sabi ko kanina, 'di ba? Very in demand din ang construction. Ang ano lang, pagkakaiba lang, sa bansa natin talaga maraming construction, 'di ba? Mga construction worker. At napakabigat na trabaho. Pero sa ibang bansa kasi, nagiging in demand ito dahil aside sa nakakatulong talaga sila na mabilis at kaya ng katawan nila, mas madali ang pagiging construction worker sa ibang bansa compare sa bansa natin. 'Di ba? Kasi doon talaga as in talagang yung safety nila ang una, and then yung mga machines na ginagamit nila, no, maayos, no, kaya nga marami sa mga ibang bansa talaga, sa mga bansa kumukuha talaga ng mga construction workers sa Pilipinas. Okay? So, and next we also have yung sa mining, no, sa lahat ng 'di ba? Kaya nga actually dito sa mining sometimes ako actually nalulungkot ako sa mining kasi talagang ang makikita mo isang bundok pa siya. Pero sa loob noon butas na. Yun yung nakakalungkot Kaya nga, hindi lang naman sa bansa natin nangyayari yung mga landslide o yung mga pagguho ng mga bundok, kabundukan, no? Maging sa ibang bansa. Kasi marami kasing natural minerals ang nakukuha. And when we are talking about natural minerals, we are talking about money, no? Kaya yun din, doon din nag-i-invest yung mga tao. Okay? So, and we also have yung sa transport and logistic, no? Bakit? Kasi 'di ba? Marami yung mga tao ngayon, sabi ko nga, before, work. Ngayon kasi, ang nangyayari, work and then travel. Work, travel. Parang ganun ang nangyayari ngayon, no? So, kaya nagiging mas maganda na maraming mga agencies ang nagpo-promote ng mga packages na kung saan makakapunta talaga ng ibang bansa in a short period of time, 'di ba? At saka na pag-iipunan ng mga manggagawa. Kasi yun naman ang nila you have to work and then you have to have pleasure at the same time, 'di ba? Hindi yung work ngayon, tapos kapag magre-retire ka na 60 years old ka, doon ka magta-travel. Hello, hindi mo na kaya yun. Okay? Okay, next. Kasama din ang wholesale at saka mga retail. Yan, ang dami, lalo na sa bansa natin. Ako, nagsulputan na ang SNR, nagsulputan na ang Landers, no? Ano pa yung sa BGC, yan, dami nagdiyan, no? So, kasama yon sa wholesale and retail. No, parang yung mga iniisip ko nga ang target kaya kailan makakarating ng Pilipinas, 'di ba? Sa Amerika kasi uso ang target Kailan kaya makakarating ng Pilipinas 'yon? No, kasi wholesale and retail 'yon kasi mas nakakamura. So, pagdating sa sales natin sa wholesale, pumapasok diyan yung mga merchandiser, mga salesman, mga sales lady, mga promodizer. So, kasama sila doon. Okay? So lahat ng 'yon in demand sa bansa natin, no? Lahat in demand sa buong mundo. So, kung ang isang course mo ay gusto mo na makakuha ka kaagad ng trabaho, then i-align mo yung course mo kung ano yung in demand na trabaho sa ating bansa, maging sa buong mundo. Pero bago 'yon, syempre, sabi ko nga, paano mo siya i-align kung hindi mo alam kung ano yung mga track ng senior high school? So, dito papasok ngayon yung tinatawag nating curriculum natin ng K to 12. Mga anak, nasa K to 12 curriculum pa tayo. At ang K to 12 curriculum ay isang batas. So, dahil batas siya, hindi natin siya pwedeng basta-basta na lang tanggalin. Kaya nga may grade 11 at may grade 12. Okay? Tatlo ang track ng senior high school. Tatlo lang, ha?
Ito yung academic track, sining at palakasan, maging ang technical vocational. Okay, ulitin ko, ano yung tatlong track na yon? Number 1 is academic o yung akademiko. Number 2, yung sining at sports. Okay, arts and sports. At ikatlo, yung technical vocational. Ito yung TVL na tinatawag. So, yun yung tatlong track. Diba? Usually sa mga school, katulad sa school natin, mga anak, available ang academic track at ang technical vocational. So, ano ba yung mga available na strands ng academic track at ano ba yung available na mga courses nakapaloob sa technical vocational? Wala sa school natin ang sining at palakasan o yung arts and sports. Wala sa school natin. Pero merong malapit na eskwelahan dito sa lugar natin na nag-o-offer ng sports. Yan ang NAS. NAS ba? National Academic Sports. Tama ba? Again? Ayun, National Academy of Sports. Nasa NCC yon. Okay? Kaya yung mga athlete dyan na pumapasok lang tuwing intrams, tapos nakakakuha lang ng grade. Mga anak, kung gusto nyo talaga ng sports, wag na kayo sa regular school mag-aral. 'Di ba? Mag-aral na kayo dun sa NCC. Dun, ipa-practice mo talaga. Huwag mo sabihin sa akin na wala na academic doon. May academic pa rin. Pero mas align sila sa sports. Naintindihan ninyo? Para hindi na kayo nahihirapan na may academic pa. Meron talagang ganon na ang gusto nila kasi yung kanilang talent nasa kanilang bodily kinesthetic. No? Kaya gusto mo, kung gusto mo sa sports, doon ka na mag-aral. Huwag na sa isang regular school. Nakuha niya. Pero sa school natin, nag-o-offer tayo syempre ng academic track. At kumpleto ang strands ng academic track dito sa school natin. Ano ba yung academic track na yan? So, 4 yan, mga anak, ang academic track natin. Number 1, we have STEM. No? Ano ba yung STEM? Science, Technology, Engineering, and Mathematics. STEM. So, dun pa lang sa kanyang meaning, sa acronyms niya, di ba? So, saan naka-align to? Sa Math and Sciences. Kung magaling ka doon, at ang gusto mong course ay nakapaloob sa STEM, go. Diba? O ano pa? Next. After ng STEM, meron din tayong ABM. Ano ba yung ABM? Ang ABM ay Accountancy, Business, and Management. Okay? A, Accountancy, Business, Management. So, eto naman yung tungkol, mga anak. Sabi ng iba, ma'am, tungkol din sa number siya. No. Hindi lang siya tungkol sa number. Logic kasi yan, mga anak. No? Logic din kasi yan. No, dapat nandiyan din yung pag-iintindi mo. Logical nga eh, 'di ba? Kaya nga yung mga may mga mathematical, logical na talento, dito pwede sila sa ABM. Okay? Next we have number 3 is HUMS. Humanities and Social Sciences. Ayan. Pasok dyan ang teacher. No? Sa HUMS ang teacher. Okay? So, next. Number 4 is yung GAS. No? Yung General Academic Strand. Actually, mga anak, kung akong tatanungin ninyo, sabi ko nga, na-advise ko talaga dun sa mga iba, bakit kailangan pang mag-GAS? 'Di ba? Kung sigurado ka na dun sa kukunin mo sa kolehiyo, di dapat kung anong kukunin mo, dun ka na mag-concentrate. Hindi yung kukuha ka ng gas and then after nun gusto mo pala mag-STEM. Kasi napakahalaga na malaman ninyo at nakakaugnay ang senior high school ninyo sa inyong college. Kasi kapag hindi nyo inalign, mga anak, may tendency na hindi kayo pumasa sa mga entrance exams. Diba? Sabi ko nga sa inyo, sa school ngayon, sa mga colleges, mas maganda nag-aaral sa mga state universities kasi mura at walang bayad. Compare sa mga private schools, sa private universities and colleges. Napakalaki. Anak, bago ka matapos ngayon, kalahating milyon or mahigit pa ang magagastos mo.
So why not try doon sa mga state universities na may subsidy talaga ng government at wala kang babayaran. Pero magagawa mo lang yun kung mag-aaral ka na mabuti. Kailan? Sa college ka? No. Ngayon pa lang. Sinisimulan mo na. Ito kasi yung stepping stone. Hindi yung sa college. Ito. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Okay. Okay? So, ayon sa Laborum Exercens ni Pope John Paul II, sa pamamagitan daw ng paggawa, ipinapakita ng tao ang kanyang dignidad. At sa pamamagitan nito, nagkakaroon siya ng malaking kontribusyon sa ibang tao at sa lipunan tungo sa kabutihang panlahat. Naalala nyo dati nung pinag-aralan natin ng paggawa, ito'y nagpapataas ng dignidad ng isang tao at nagbibigay ng malaking kontribusyon sa ating lipunan. Hindi ka kasi problema ngayon. Kapag meron kang trabaho, meron kang paggawa, hindi ka problema ng lipunan at nakakatulong ka sa lipunan dahil nagbabayad ka ng tax. At lalong-lalo na, hindi ka palamunin. Hindi ka problema ng pamayanan. Kuhanin niya? Okay, so next. So ano-ano ba yung mga kaugnay na kurso regarding do sa mga sinabi ko kaninang mga strand? Ano nga ulit yung apat na strand? Okay. STEM, ABM, UMS, at yung gas. Okay? So, sabi ko, kapag sure ka na, huwag ka nang magagas. Diba? Kung alam mo na talaga kung anong gusto mong kukunin, so kung ito ba ay nasa STEM, go to STEM. Kung ito ba ay naka-ABM, go to ABM. Kung ito ba ay UMS, go to UMS. Okay? Wala nang gas-gas na hindi ka pa sure. No. Huwag kayong hindi sure. Hindi kasi maganda hindi sigurado. Nakuhanin nyo, walang take two sa colleges, mga anak, ha? No? Hindi pwedeng nagsasayang ng panahon doon. Pag nagsayang ka ng panahon doon, hindi lang panahon ng sinayang mo, pati pera, pagod, puyat. No? Naku, huwag nyo sayangin yun, mga anak. Okay? So, under STEM, ang mga nakapaloob na kurso dyan, no, sa science. So, sa science kasi, di ba, STEM, S. Pasok dyan ang pharmacy, radiology, technology, medical technology, atmospheric science, environmental science, pathology, agricultural science, fishery, animal science. So, lahat yon sa science. Lahat ng nasa science. Kasama din dyan yung mga nurses. Diba? Physical therapists, kasama din yan dyan sa mga yan. Okay? So, technology. T for technology. O yan, nandyan yung mga IT. Computer science engineer, yung mga multimedia, programming, computer science, info, yung IT, no, o yung information system management din, pasok din doon. Sa engineering, lahat ng engineer. Alam niyo yung mga lahat ng engineer, mechanical, civil, industrial, communication engineer, no pa, electronic, computer, biomedical, geodetic, electrical meteorologist, lahat yon, lahat ng klase ng engineer. Okay, pasok sa engineer. And lastly, yung math natin, syempre pasok dyan yung BS Mathematics, Physics, at yung Statistics. Okay? So, yun yung sa STEM. Next. Sa UMS naman, pasok sa UMS, sa humanities, yung mga philosophy, literature, liberal art, fine arts, no, sa education, pasok yan, lahat ng klase ng education, lahat ng major, pasok dyan. Pasok din dyan din ang SPED. O, yung mga gusto maging teacher na maging SPED, kunin nyo to, ha, UMS ang kunin ninyo. Okay? And then, sa social sciences naman natin, syempre, nandyan yung sa communication, psychologies, pasok din dyan ang criminology. Pagsusundalo, law, o ang mga gusto maging lawyer, gusto mo ng political science, anthropology, sociology, logy. O, yun, di ba? Pasok sila dun sa UMS. Nakuhanin niya. Opo, hindi. Okay. So, next. Lapit na tayong matapos. Sandali na lang. Ang susunod natin ay ang ABM o yung sa Accounting and Business Management. So, A, syempre, accountancy. Diba? Pasok dyan yung bookkeeping, yung accounting technology. Actually, alam nyo mga anak, napansin ko ngayon, ang dami ng klase ng technology o mga accounting. No? Iba-iba yun na yung mga terms nila. No, meron nang sinasama dyan sa internet kasi alam naman natin ngayon napakalakas na din ng online banking, no?
And then, pasok din yung sa business, business management, banking and finance services, no, business information technology. Sa management, pasok dyan yung sa HRM, yan. O gusto mo mag-HRM, no, kumuha ka ng ABM. Okay, ABM under doon yun. Yung sa public relation lang. Management and Sciences. Doon nakapaloob yung sa ABM. So, naintindihan nyo. So, ngayon, 'di ba? Sabi ko nga, kailangan i-align ninyo yung inyong senior high school sa gusto ninyong makuha. Huwag basta-basta kukuha. No? Dapat pag-isipan, kaya nga ginawa natin yung SAT 'di ba? Kasi makakatulong 'yon para masigurado mo kung ano talaga ang kukunin mo. Naintindihan niyo? So, doon nagtatapos ang ating module number 15. At hopefully, mga anak, no, makatulong ito para sa pagre-review nyo din para sa semifinals ninyo sa darating na Wednesday and Thursday, no, at sa inyong finals next week. So, yun lamang mga anak. Maraming salamat. So, good day and God bless you all. Dapat natin kung jacket, mga yan.